ma, tabangi gud ko sa akong module. Ay nak, mag-deliver para ba ko aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo ha? Basi nakahinumdom pa siya ni ana nga leksyon. Dili ako musugot nga mapakgang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasing-kasing nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalik kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayon ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor, ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Luka, anak, andaman ang imuhang module. Ug maminaw ta sa Ed Radio, kay magsugod na ang imuhang klase. Yes pa! Andan ako! Kamong classmates, ready na pa mo sa to ang klase karon? Maminaw biya tawag tarong ni teacher ha? Teacher! Andan na mi! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kuya Mujilito na nagsasabi na ang batang makikinig sa kaniyang guro, siguradong ang module ay magiging madali. At ako si Dudong Tukmoy na nagsasabi na ang batang makikinig ni Kuya Mujilito, siguradong ang module mapas ni teacher. Ayan mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong leksyon ngayong araw na ito? Sa palagay ko kuya, handang-handa na sila sa ating leksyon ngayong araw na ito.
Mabuti kung ganun, Dong Tokmoy. At inanyahan namin ang lahat ng bata na nasa ikatlong baitang na makikinig ngayong araw na ito sa ating leksyon. Kasi nga, nandito na tayo ngayon sa ating aralin sa Filipino 3 na pinamagatang mga bahagi ng aklat. Wow! Excited na talaga ako niyan, kuya. Mabuti kung ganun, Dong. Sige mga bata, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para ihanda ang inyong mga gamit. Sige, kuya. Dahil ihanda ko rin yung mga gamit ko. At saka alam mo ba, kuya, nagdala talaga ako ng mga libro dito. At bakit ka naman nagdala ng libro, Dong Tokmoy? Kasi napapansin ko, kuya. Tiningnan ko kasi kagabi, kuya, ang ating leksyon. At napansin ko na may kinalaman ito sa mga aklat. Kaya binitbit ko yung mga lumang libro ko. Mabuti kung ganun, Dong. At kayong mga bata dyan, sige mga bata, kunin nyo na ang inyong mga modules. Okay, kuya. Mga bata, pakihanda ang module sa pahina 1. Magkakaroon muna tayo ng isang pagsubok. Huwag kayong mag-alala ha, kasi nga, isa lamang itong pagsubok kung may natutunan na ba kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Tama ka, kuya. At mga bata, makinig kayong mabuti ha, dahil babasahin ni Kuya Mujilito ang mga tanong. At kuya, handa na rin akong sagutin ang pagsubok. Sige mga bata, makinig ng mabuti ha. Narito ang inyong gagawin mga bata. Isulat lamang sapat lang kung anong bahagi ng aklat ang tinutukoy sa pangungusap. Hanapin ang mga sagot sa loob ng kahon. Pero huwag kayong mag-alala mga bata ha, dahil babasahin ko sa inyo ang mga salitang nasa loob ng kahon. Narito. Pabalat. Paunang salita. Katawan. Talaan ng nilalaman. Glosaryo. Ayan mga bata, diyan ninyo kukunin ha sa loob ng kahon ang wastong sagot. Narito ang una. Sige kuya. Ito ay nagsasabi tungkol sa ngalan ng aklat. Pabalat ba yan mga bata? Paunang salita? Katawan? Talaan ng nilalaman? O glosaryo? Sige kuya, pipiliin ko ang tamang sagot. At kayo dyan mga bata ha? Ayan, pangalawang bilang. Dito makikita ang lahat ng paksa na nilalaman at kung saang pahina ito makikita. Pabalat, paunang salita, katawan,
talaan ng nilalaman o glosaryo. Tapos na ba mga bata? Kuya, tapos na ako. Pangatlo, ito ay ang kabuuan ng lahat ng paksang tinalakay. Pabalat, paunang salita, katawan, talaan ng nilalaman, o glosaryo. Hala mga bata, piliin ninyo dyan kung alin ang tamang sagot. Okay kuya. Pang-apat, ito ay nagbibigay kahulugan sa mga mahihirap na salitang ginagamit sa aklat. Pabalat, paunang salita, katawan ba ang sagot mga bata? Talaan ng nilalaman o glosaryo? Ayan mga bata, narito na tayo sa pang-5 bilang. Dito na isulat ang ilang impormasyon at panimulang salita tungkol sa aklat. Ito ba ay pabalat? Paunang salita? Katawan? Talaan ng nilalaman? O glosaryo? Hala, sige mga bata, piliin ninyo kung ano ang tamang sagot. Okay kuya, tapos na ako. At sigurado ako kuya, natapos na rin silang lahat. Mabuti kung ganun mga bata. Sige mga bata, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili para tuklasin natin ang aralin ngayong araw na ito. At Dungtok Moy, itabi mo muna iyang pretest mo ha, kasi mamaya iwawasto natin yan. At paalala ko sa inyong mga bata ha, maya't maya habang nakikinig kayo, unti-unti ninyong mapagtanto o malaman ang tamang mga sagot sa ginagawa ninyong pagsubok. Tama ka kuya, dahil ang sekreto niyan ay ang pakikinig sa ating buong leksyon ngayong araw na ito. Tama ka Dungtok Moy. Ngayon kuya, tapos na tayo sa ating pagsubok. Tama ka Dungtok Moy. At mga bata, narito na tayo sa ating aralin na pinamagatang ulitin ko ang mga bahagi ng aklat. Pero mga bata, kayo ay inaasahan namin ha na pagkatapos ng aralin ito na matuto sa mga sumusunod na dapat na nasasagot ang mga tanong tungkol sa tulang binasa. Nakilala ang iba't ibang bahagi ng aklat at nakagagawa ng isang dami ng aklat. Wow! Napakaganda ng layunin natin, kuya. Pero mga bata, ma-achieve lamang natin yan kapag tayo ay nakikinig at sumunod sa ating leksyon ngayong araw na ito. Tama ka, Dungtok Moy. Pero Dungtok Moy, naalala mo ba yung leksyon natin sa nakaraang linggo? Oh, siyempre kuya. Hindi ko yun makakalimutan. Kung ganon, Dungtok Moy, balikan natin ang ating leksyon sa nakaraang linggo. Ano ba yung leksyon natin sa nakaraang linggo, Dungtok Moy? Kuya, ang leksyon natin sa nakaraang linggo ay tungkol sa mga pangalan. Tumpak, Dungtok Moy. Ano bang ibig sabihin ng pangalan, Dungtok Moy? Ang pangalan, kuya, ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Magaling, Dungtok Moy. Ngayon mga bata, pakibuksan ang module sa pahina 2 para masundan ninyo kung ano ang ginagawa natin ngayong araw na ito. Sige kuya. Ayan mga bata, merong panuto dyan ha. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano ang inyong gagawin. Sige kuya. Ang gagawin ninyo mga bata ha, iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ito ay ngalan ng tao. Triangulo kung ito ay ngalan ng lugar. At hugis diamond
kung ngalan ng bagay. At hugis buwan kung pangalan ng hayop. Naintindihan ba mga bata? Sige kuya, ulitin ko para sa kanila. Gumuhit ng masayang mukha kung ito ay ngalan ng tao. Triangulo kung ito ay ngalan ng lugar. Hugis diamond kung ngalan ito ng bagay. At hugis buwan kung pangalan ng hayop. Tama ka, Dong Tokmoy. Mga bata, magsisimula na tayo ha. Sige Dong Tokmoy, ikaw ang magbibigay ng sagot ha. Walang problema kuya. Ang una ay Kapitan Berto. Kuya, ang Kapitan Berto ay pangalan ng tao. Kaya, ang sagot niyan mga bata ay masayang mukha. Tumpak Dong Tokmoy. Pangalawang bilang mga bata, simbahan. Kuya, ang simbahan ay ngalan ng lugar. Kaya triangulo ang ilalagay natin dyan. Magaling. Pangatlo, sapatos. Kuya, ang sapatos ay ngalan ng bagay. Kaya hugis diamond ang sagot. Napakahusay Dong. Pang-apat, kuneho. Ang kuneho kuya ay ngalan ng hayop. Kaya hugis buwan ang ilalagay natin dyan. Nakuha ba ninyo mga bata? Ayan, tama Dong Tokmoy. Panglima, palengke. Kuya, ang palengke ay ngalan ng lugar. Kaya ilalagay dyan ay hugis triangulo. Ayan mga bata. Alam kong naintindihan ninyo ang leksyon sa nakaraang linggo. Kaya naman, hindi na natin yan patatagalin pa. Pero huwag kalimutan na palaging mag-aaral tungkol sa pangalan para mas lalong lumawak ang kaalaman. Tama ka, kuya. Mga bata, narito na tayo sa ating aralin. Pakihanda ang inyong module sa pahina 2 hanggang pahina 3. Pero bago tayo magsisimula, Dong Tokmoy, ano ba yung pinahahalagahan mo ngayon? Kuya, alam mo kuya no, ang pinahalagahan ko talaga ay ang aking pamilya. Lalo-lalo na nandun sa probinsya kuya, malayo sila. Pero hindi dapat mag-alala kuya, dahil nagmamahalan kami sa aming pamilya. Sana ganun lahat Dong Tokmoy no? Importante talaga ang pamilya Dong Tokmoy. Kasi kapag may mga problema tayo, wala tayong ibang malalapitan o masasandalan Dong Tokmoy, kundi ang ating mga pamilya. Na kasi sa pamilya Dong Tokmoy no, nandyan si mama, nandyan si papa, nandyan din si lolo at si lola at mga kamag-anak ninyo. So marami talagang kasapi ang inyong pamilya Dong Tokmoy no? Oo naman kuya. Kasama pa nga namin yung tiyo at tiya namin. Nandyan pa rin sa bahay namin nakatira si lolo at si lola. Isa kaming malaking pamilya kuya. Kaya kung may mga gawain sa bahay o tungkulin, kanya-kanya namin ginagawa ito. Alam ba ninyo mga bata kung bakit nabanggit ko ang tungkol sa pamilya? Dahil may kinalaman yan sa ating leksyon ngayong araw na ito. Ganun ba kuya? Siyempre Dong Tokmoy, kasi ang pamilya ay may mga kasapi ito. Gaya ng sa aklat Dong Tokmoy, may iba't iba itong bahagi. Diba? Sa pamilya may mga kasapi sa pamilya. Nandyan si mama, si papa, si ate, si kuya, at iba pang miyembro. At sa aklat naman Dong Tokmoy ay may iba't iba rin itong bahagi. At may iba't ibang ginagampanan ang bawat bahagi ng aklat. Ganun ba kuya? Oo, Dong Tokmoy. Para mas maunawaan ninyo mga bata, pakihanda ang module sa pahina 3 ha, gaya ng sinabi ko kanina. Okay kuya, meron akong tulang babasahin ha, at makinig kayong mabuti. Sige kuya. Mga bata, ang pamagat ng tulang aking babasahin ay mga bahagi ng aklat. At maya-maya pagkatapos kong basahin ang tula ha, dapat sagutin ninyo ang aking mga tanong. Sige kuya. Narito.
Bahaging pabalat. Laman ay ngalan ng aklat. Ang paunang salita mula sa may akda. Ang talahuluganan nagbibigay ng kahulugan. Talaan ng nilalaman pagkakasunod-sunod naman. Kung nais makitay kabuuan, sumangguni ka sa katawan. At sa karapatang ari naman malalaman limbag kung saan at kailan. Uulitin ko ng isang beses ha mga bata, narito. Bahaging pabalat. Laman ay ngalan ng aklat. Ang paunang salita mula sa may akda. Ang talahuluganan nagbibigay ng kahulugan. Talaan ng nilalaman pagkakasunod-sunod naman. Kung nais makitay kabuuan, sumangguni ka sa katawan. At sa karapatang ari naman malalaman limbag kung saan at kailan. Ayan mga bata, handa na ba kayo sa aking mga tanong? Handa na ako kuya. Narito, ano ang pamagat ng tula? Kuya, ang pamagat ng tula ay ang mga bahagi ng aklat. Ayos, Dong Tokmoy. Pangalawa, ano-ano ang bahagi ng aklat? Kuya, ang mga bahagi ng aklat ay ang pabalat, paunang salita, talahuluganan, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, at karapatang ari. Ngayon, Dong Tokmoy, ano naman ang tungkulin ng bawat bahagi? Ang tungkulin ng bawat bahagi, kuya, ay ang pabalat, kuya. Ay nandyan ang laman ng ngalan ng aklat. Ang paunang salita, kuya, ay tungkol naman sa may akda. Ang talahuluganan ay nagbibigay kahulugan, kuya. Ang talaan ng nilalaman ay ang pagkasunod-sunod naman, kuya. At ang katawan naman ng aklat, kuya, ay ang kabuuan nito. Ang karapatang ari naman, kuya, ay naglalaman kung saan, nilimbag at kailan. Ngayon mga bata, paano mo mapapangalagaan ang bahagi ng aklat? Kuya, mapapangalagaan ang bahagi ng aklat kung ito ay gamitin natin ng dahan-dahan at lagyan natin ng pabalat ang aklat, kuya. Yung iba nga, kuya, nilagyan nila ng plastic cover para hindi mabasa sa ulan. At importante pa, kuya, na may tamang lalagyan ang mga aklat. Tama ka, Dong Tokmoy. At Dong Tokmoy, mga bata, kung pinapahalagahan ninyo ang bahagi ng aklat, ay pinapahalagahan din ninyo ang bawat kasapi ng inyong pamilya, di ba?
Siyempre, mayroong mga tungkulin at gawain ang bawat kasapi ng inyong pamilya. Oo kuya, kaya nga kailangan naming pagtutulong-tulungan ang mga gawain sa bahay. Yan din ay nagpapakita ng pagpahalaga sa bawat isa. At kung may magkasakit kuya no, siyempre aalagaan namin. Tama ka, Dong Tukmoy. Sana mga bata, ganun din ang gagawin ninyo sa bawat pamilya ninyo. Ang pagmamahalan sa loob ng pamilya, mga bata, Dong Tukmoy, ay isa sa mga importanteng sangkap upang mapagtibay ang relasyon ng bawat membro ng pamilya. Tama ka kuya. At sa puntong ito, mga bata, halina't lakbayin natin ang iba't ibang bahagi ng aklat. Pakihanda ang module sa pahina 3 hanggang pahina 5 para masubaybayan ninyo kung ano-ano ang mga bahagi ng aklat. Sige kuya. Ang unang bahagi ng aklat, mga bata, ay ang tinatawag nating pamagat ng aklat. Siyempre, ito ay naglalaman sa ngalan ng aklat. Ang susunod ay ang talaan ng nilalaman. Sa bahaging ito, mga bata, makikita ang lahat ng paksa na nilalaman ng aklat at kung saang pahina ito makikita. Ganun nga kuya no? Oo, Dong Tukmoy. At ang susunod naman ay ang paunang salita. Dito nakasalalay ang ilang impormasyon at panimulang salita tungkol sa aklat. Habang ang tinatawag nating katawan ng aklat ay ito ang kabuuan ng lahat ng paksang tinatalakay una sa loob ng aklat. At ang glosaryo, mga bata, ay nakatala rito ang kahulugan ng mga mahirap na salita na ginagamit sa aklat. Para itong maliit na diksyonaryo, mga bata. Oo nga kuya no? Dong Tukmoy. Mga bata, uulitin ko ha. Ang unang bahagi ng aklat ay pamagat. Talaan ng nilalaman. Katawan ng aklat. Talahuluganan o glosaryo at paunang salita. Mga bata, ano ulit ang mga bahagi ng aklat? Sige kuya, uulitin ko pa ng isang beses ha. Ang mga bahagi ng aklat ay pamagat, katawan ng aklat, paunang salita, talaan ng nilalaman, at talahulugan o glosaryo. Magaling, mga bata. Mga bata, pakihanda ang module sa pahina 6 hanggang pahina 7. Sige kuya. Meron kayong gagawin ha? Isulat kung anong bahagi ng aklat ang tinutukoy sa larawan na makikita dyan sa inyong modules. Gawing gabay ang mga salita na nasa loob ng kahon. So ang mga salita, mga bata, sa loob ng kahon ay pamagat, katawan ng aklat,
paunang salita, talaan ng nilalaman, at talahuluganan o glosaryo. Sige mga bata, magsisimula na tayo. Kuya Mujilito, ano ba itong nasa unang bilang? Sagutin mo yan, Dong Tokmoy. Kuya, ang nasa unang bilang, Kuya No, ay nakalista dito ang iba't ibang paksa sa loob ng aklat. Kaya yan ay tinatawag nating talaan ng nilalaman. Habang sa pangalawang bilang, yan ang tinatawag nating pamagat ng aklat, Kuya. Makikita dyan ang pamagat ng aklat. Ang pangatlo ay tinatawag nating paunang salita, Kuya. Ang ikaapat na larawan, Kuya, ay tinatawag nating glosaryo o talahuluganan. At ang panglimang larawan, Kuya, yan ay tinatawag nating katawan ng aklat. Napakahusay, Dong. Sana mga bata nakuha ninyo ang mga tamang sagot, ha? At nasundan ninyo kami ni Dudong Tokmoy. At nakita ninyo dyan ang mga larawan na kung saan iyan ang mga iba't ibang bahagi ng aklat. Tama ka, Kuya. Mga bata, meron pa tayong gawain dito sa pahina 7 hanggang pahina 8. Ang gagawin ninyo ay isulat ang bahagi ng aklat na gagamitin sa mga pagkakataong nasa ibaba. Hanapin lamang ninyo ang sagot sa loob ng kahon. Ang pagpipilian mga bata ay talaan ng nilalaman, pabalat, paunang salita, talahuluganan, at katawan ng aklat. Sige, Kuya. Handa na ako, Kuya. Narito dong una. Gusto ni Donna na malaman kung ano-ano ang paksa o nilalaman ng aklat ang gustong basahin. Kuya, para malaman ni Donna kung ano-ano ang paksa o nilalaman ng aklat na gusto niyang basahin, ay titingnan niya ang talaan ng nilalaman, Kuya. Tumpak, Dong Tokmoy. Pangalawa, Dong, gusto rin niyang malaman kung anong pamagat ng aklat, gayon din ang pangalan ng mga may akda at tagapaglimbag. Kuya, kung gusto rin niyang malaman kung anong pamagat ng aklat, gayon din ang pangalan ng mga may akda at tagapaglimbag, iyan ay makikita sa pabalat, Kuya. Ayos, Dong Tokmoy. Pangatlo, dito malalaman ang gustong ipabatid ng manunulat tungkol sa aklat. Malalaman ang gustong ipabatid ng manunulat tungkol sa aklat. Para malaman natin ang gustong ipabatid ng manunulat tungkol sa aklat, ay tingnan natin ang paunang salita. Tama ka, Dong Tokmoy. Pang-apat, may mga ilang salitang medyo mahirap ang kahulugan na ibig niyang ihanap ang kasing kahulugan. Kuya, para malaman niya ang mga salitang medyo mahirap ang kahulugan, iyan ay makikita niya, Kuya, sa talahulugan o glosaryo. Panglima, nasisiyahan si Donna sa mababasa niyang mga impormasyon tungkol sa syudad sa Sugbo. Siyempre, Kuya, malalaman mo ang buong detalye ng aklat at impormasyon nito sa loob mismo ng aklat, at yan ang tinatawag nating katawan ng aklat. Napakahusay, Dong Tokmoy, at sana mga bata ay naunawaan ninyo kung ano-ano ang iba't ibang bahagi ng aklat. Tama ka, Kuya. Mga bata, sa puntong ito, gumawa kayo ng isang dami ng aklat upang maipakita ang mga bahagi nito. Isulat ang ngalan ng bawat bahagi ng aklat at lagyan ito ng kulay. Gawin ito sa short bond paper. Okay, Kuya. So, ibig sabihin, Kuya, no? Gagawa kami ng sariling aklat namin. Oo, Dong Tokmoy. Pero gawin mo lang simple, Dong Tokmoy. Ang importante, makikita dyan ang iba't ibang bahagi ng aklat. Sige, Kuya. Kuya, bigyan mo kami ng sapat na oras para gawin ito. Walang problema, Dong. Mga bata, uulitin ko, pwede kayong magpatulong sa inyong mga magulang. At bibigyan ko kayo ng sapat na oras para gawin yan.
Sige kuya. Huwag kayong mag-alala mga bata dahil may sapat na oras kayong gawin ito. Pwede ninyo itong gawin pagkatapos ng ating leksyon. Sige kuya. Ayan mga bata, tapos na tayo sa ating leksyon ngayong araw na ito. Ayan mga bata, pakihanda na ang module sa pahina siyam. Narito na tayo ngayon sa ating tayahin. Sige kuya. Sige mga bata, narito ang gagawin ninyo. Punan ang tamang sagot, ang patlang, sa pangungusap upang mabuo ito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga salita sa loob ng kahon ay pabalat, talahulugan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, paunang salita. Sige mga bata, ihanda na ang inyong mga lapis at sabay-sabay nating sagutin ang mga tanong. Sige kuya. Narito ang una. Ang patlang ay magsasabi tungkol sa ngalan ng aklat. Pabalat, talahuluganan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, o paunang salita mga bata. Pangalawa, sa patlang makikita ang lahat ng paksa na nilalaman at kung saang pahina ito makikita. Ito ba ay pabalat, talahulugan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, o paunang salita mga bata? Pangatlo, ang patlang ay ang kabuuan ng lahat ng paksang tinalakay. Ito ba ay pabalat, talahulugan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, o paunang salita mga bata? Pang-apat, patlang ay nagbibigay kahulugan sa mga mahihirap na salitang ginagamit sa aklat. Ito ba ay pabalat, talahulugan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, o paunang salita mga bata? Panglimang bilang, patlang ay nakasusulat dito ang ilang impormasyon at panimulang salita tungkol sa aklat. Ito ba ay pabalat, talahulugan o glosaryo, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, o paunang salita mga bata? Sa wakas mga bata, tapos na tayo. Oo nga kuya no, natapos na tayo at marami tayong natutunan. At kuya Miguelito, huwag nating kalimutang magpasalamat sa mga bata sa pagsagot ng kanilang mga modules. Tama ka, Dong Tokmoy, at naway pagpapalain sila ng ating Panginoon. Mga bata, ako si Kuya Miguelito na nagsasabi na ang batang makikinig sa kanyang guro, siguradong ang module ay magiging madali. At ako si Dong Tokmoy na nagsasabi na ang batang makikinig ni Kuya Miguelito, siguradong ang module mapas ni teacher. Hanggang sa muli nating pagsasama dito lang sa Ed Radio. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye! Luka, anak, kamusta? Humana ba inyo ang klase? Oo pa. Kung daghanapon mo yung mga bagong nakatunan karon. Di ba classmates? Wow, very good. Classmates,
magkuyog piya gihapon ta sa sunod na to nga klase ha. See you! Mao kadto ang atong kinasing-kasing nga halad alang sa atong mga tinun-an aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.